Natapos no ang ika-4 na araw ng pagdinig sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At ako pinilit ko talaga no ang sarili ko na makinig sa isang senator judge at the same time defense counsel. No? Yan ay walang iba kundi si Alan Peter Cayetano. Na obvious naman no na he was trying to defend Sara Duterte sa kanyang line of questioning. Subalit, ito ang malinaw, no? Nabigo siya na basagin, no? At sirain ang composure and confidence, no, ng witness na si Atty. Loto. Pangalawa, malinaw na nabigo siya na pabulaanan yung mga timestamp videos ng walang habas na pagmumura at pagbabanta ng respondent. Malinaw na nabigo siya na makuha ang loob ng mga pangkaraniwang mamamayan katulad ko na ibigay ang simpatya sa respondent. So doon ako sa nagtapos, no? At hindi ko na tinapos talaga yung kanyang pagsasalita na kung saan no, isiningit niya yung patungkol no sa kanyang kaso na obstruction of justice, na sinabi niya no na makailang beses niyang binasa yung counter affidavit to see or to check no kung meron bang mga lapses o mali sa affidavit na yon. So bakit niya biglang ipinasok yon? Na irrelevant naman talaga. Kasi dumating sa punto no na binasa niya at gusto niyang pahinain no yung sa affidavit ni Atty. Loto. Yun yung tungkol doon sa, and I believe no honest mistake naman ito, na ang isinulat doon sa affidavit ay dating Department Justice Secretary si Sara Duterte, imbes no na Department of Education Secretary. So yon lang naman no, honest mistake yon. And actually hindi naman yun yung sustansya ng affidavit, bahagi ng affidavit na yon. Ang pinakasustansya nun ay ang reaksyon no doon ni Sara Duterte, na kung saan isa yon sa pinagmulan no ng kanyang desisyon to part ways sa administrasyon bilang cabinet secretary. At doon nga marahil no nagsimula yung kanyang galit, muhi, sama ng loob, at doon nga no yung mga series of videos, mga timestamp videos no na kung saan nandoon no yung walang habas niyang pagmumura, at ang culmination nga nun ay yung pagbabanta niya kay PBBM, kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. So yun yung pinakasustansya nung bahagi na yon ng affidavit. So yun. Pwede na pala no ang senator judge na maging defense counsel din. So yun kasi ang nakita ko. At siguro yun din ang napansin ninyo, di ba? So yun.